Kumusta sa'yo? Para sa ating pagsisiksik ngayon, may hawak tayong mga materyales tungkol sa isang konsepto na tinatawag na purpose-driven leadership. At sinisimulan nito ang lahat sa isang tanong na medyo, alam mo yun, nakakakaba pero napaka-importante. Sabi rito, paano kung ang pinakamalaking hadlang sa impluensya mo ay hindi kakulangan sa budget, sa galing ng team mo o sa strategy, kundi isang bakit na hindi konektado sa mga ginagawa mo? Isang tanong na talagang tumatama, lalo na ngayon, 'di ba? Sa mundo na ang sukat ng success ay kung gaano ka ka-busy o kung gaano karami ang likes mo, ang daling mawala sa align ng bakit at ng ano. Ang sabi nga ng source natin, ang pamumunong tunay na nagtatagal ay hindi yung pinakamalakas o pinakamabilis, kundi yung may pinakamalinaw na purpose. Ang misyon natin ngayon ay himayin kung paano ba talagang magkaroon ng, kumbaga, malinaw na linya sa pagitan ng iyong layunin, pagkakakilanlan at saka sa epekto mo sa mundo. Okay, let's unpack this. Kasi sa unang basa, purpose, identity, influence, parang mga buzzwords lang na naririnig natin sa mga seminar, di ba? Oo, parang andali sabihin. Pero ipinapakilala ng source material ang isang framework, tinatawag na leadership purpose alignment. At sinasabi itong tatlong ito, purpose, identity at influence, ay hindi separate na concepts. Tatlong haligi raw yan ng isang building. Kapag mahina ang isa, guguho lahat. Eksakto. At hindi lang siya basta teorya. Ang ganda ng pagkakalatag ng source kasi ikinonekta niya yung tatlong haliging yan sa 7 practical na aspeto ng pamumuno. Nandyan yung integrity, vision, strategy, katatagan or resilience, innovation, mentorship at integration. At may kasama itong matinding babala. Ano yun? Sabi, purpose without strategy. Puro ka lang sigasig, pero walang nangyayari. Parang sasakyan na malakas ang makina pero walang manibela. Gets. At yung binaliktad, identity without influence, puro ka lang paninindigan pero walang epekto. Parang may dala kang gamot sa sakit pero ayaw mong ibigay sa may sakit. Oo, Dito na ito nagiging napaka-interesante lalo na para sa iyo na nagpapatakbo ng team o kahit pamilya lang o maliit na proyekto kasi binabago ng source yung mismong scorecard ng leadership. yes. Instead na sukatin ang sarili mo sa productivity, sa revenue o sa kasikatan, ang pamantayan daw na inilalatag dito na nakaangkla sa pananaw Kristiyano ay 3 bagay. Sige. Faithfulness o katapatan, obedience o pagsunod, at fruitfulness, pagbubunga. Hindi lang basta results kundi yung tamang klase ng results. Sandali linawin natin yan. Yung faithfulness at obedience, medyo malinaw yan eh. Pero yung fruitfulness, paano yun naiiba sa productivity? Kasi baka isipin ng iba, parang pareho lang. Magandang tanong yan. Kasi ang productivity, pwedeng sukatin sa dami ng natapos mo sa isang araw, di ba? Oo, yung checklist mo? Eksakto. Ang fruitfulness, ayon sa konteksto ng source, ay tungkol sa pangmatagalang epekto. Nagbunga ba ng pagbabago sa buhay ng tao ang ginawa mo? Nag-iwan ka ba ng positibong epekto na magpapatuloy kahit wala ka na? Okay. So, binabago nito yung tanong mo sa sarili. Mula sa, paano ako lalago ng mas bilis? Nagiging, paano maipapakita ng pamumuno ko ang mga bagay na tunay at pangmatagalan? Dito na pumapasok yung konsepto ng calling o pagtawag. Yung salitang yan, calling. Para sa iba, medyo mystical lang dating yan. Parang kidlat na tatama sa'yo. Pero parang hindi ganyan ang pagtrato dito sa source material, tama? Tama ka. Inilalayo nito yung calling sa pagiging isang bagay na parang magic. Sabi rito, hindi ito isang bagay na iniimbento natin. Ito ay isang bagay na tinatanggap o kumbaga, dinidiscover. Okay. Ang ganda ng paggagamit sa verse mula sa episode 2.10 na nagsasabing, sapagat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ang ibig sabihin, mayroon ng landas na inihanda para sa'yo. Ang trabaho mo bilang leader ay hanapin at lakaran yun, hindi gumawa ng sarili mong mapa from scratch. Okay, so kung ito ay isang bagay na dinidiscover, paano? I get the theory,
Pero yung isip ko pumupunta agad sa practical side. How does a regular person, sabihin na nating isang team manager sa isang BPO, actually find this calling? Sigurado akong may tool na binigay dyan. Meron. At ito siguro ang isa sa pinakakapakipakinabang na bahagi ng source. Tinatawag itong triangulation method. Ang ideya ay, ang iyong layunin ay hindi isang tuldok lang sa mapa. Ito ay ang intersection, yung pinagtatagpuan ng tatlong bilog. Tatlong bilog? Oo, ang iyong gifts o mga kaloob, ang iyong passions o mga pinapahalagahan, at yung iyong context, yung situation mo na yon. Sige, himayin natin isa-isa. Unahin natin yung gifts. Kadalasan, ang iniisip natin dito yung mga obvious na talento, tulad ng pagkanta o public speaking. Ganun ba kalimitado yun? Hindi raw. Sinabi ng source na ang gifts ay sumasaklaw sa lahat, mula sa spiritual gifts na binabanggit sa Biblia hanggang sa mga natural na talento mo. Pwedeng ang gift mo ay ang kakayahang mag-organisa ng gulo, ang makinig ng may empathy, o ang makakita ng pattern sa data na hindi nakikita ng iba. Ah, Ang mahalagang punto rito, ang mga kaloob na ito ay hindi lang palamuti. Ang mga ito ay mga responsibilidad. Ibinigay sa iyo yan para gamitin, hindi lang para ipagmayabang. okay, gets. Next circle, passions. Kapag naririnig ko ang salitang yan, ang naiisip ko ay hobbies, mga bagay na masaya kang gawin. Pero parang iba ang ibig sabihin dito, no? Malaki ang pagkakaiba. Ang ganda ng pag-reframe ng source sa passion. Hindi raw ito laging tungkol sa saya o excitement. Madalas, ang tunay na passion na konektado sa purpose ay nagmumula sa isang banal na pagkabalisa o holy discontent. Banal na pagkabalisa? Oo. May injustice ba sa mundo na hindi ka mapakali kapag nakikita mo? May problema ba sa community mo na bumababagag sa'yo sa gabi? Ginamit na alinggawa si Nehemias sa Old Testament. Ang passion niya na itayo muli ang pader ng Jerusalem ay hindi nagsimula sa isang masayang workshop. Nagsimula ito sa matinding kalungkutan. Dahil sa balita na wasak ito. Tama. So ang tanong ay hindi lang, anong gusto kong gawin? Kundi, anong problema ang hindi ko kayang tiisin na hindi ayusin? Wow, that's a powerful shift. So you have your gifts, what you're good at. You have your passions, what problems you deeply care about. Ano yung pangatlong bilog? Context. Ang context ay ang realidad ng buhay mo ngayon. Ito ang iyong where. Nasaan ka ngayon sa buhay mo? Anong mga oportunidad ang nasa harapan mo? Okay, so yung sitwasyon ko ngayon mismo. Oo, yung mga relasyon na mayroon ka, at ano ang mga tunay na pangangailangan ng mga tao sa paligid mo. Hindi mo kailangang lumipad sa Africa para hanap ang purpose mo. Madalas, nasa harapan mo lang. Ang sabi ng source, kapag yung gifts mo at passions mo ay nag-cross para tugunan ng isang tunay na pangangailangan sa context mo at ginagawa mo ito para sa isang mas mataas na layunin na tinatawag ditong para sa kaharian ng Diyos, boom! Nandun yung sentro. Nahanap mo ang iyong purpose. Malinaw. So, may paraan na para hanapin yung what and why. Pero binibigyang diin din ng source. Ang isang bagay na sa tingin ko ay ang pinaka-counterintuitive sa lahat para sa mga achievers. Identity before assignment. Pagkakakilanlan muna bago ang gawain. Sa totoong buhay, you're hired for an assignment. Yung boss mo, ang inaalala niya results, hindi yung identity journey mo. Paano nire-reconcile ng source yung dalawang yan? Dito talaga nagkakatalo, di ba? At ito ang sinasabi ng source na pinagmumulan ng karamihan sa burnout at anxiety ng mga leader. Ang sabi ng aklat, kung sino ka sa iyong pinakamalalim na paniniwala, yun ang palaging magdidikta sa kung ano ang gagawin mo at paano mo ito gagawin. Paano ka? Sa pamamagitan ng pag-alam kung sino ka bago mo pa man gawin ang anumang bagay, ang pinakamalakas na halimbawa na binigay ay si Jesus. Sa kanyang binyag, bago pa man siya gumawa ng kahit isang milagro o magturo ng kahit isang sermon, narinig niya yung boses mula sa langit na nagsasabi, "Ikaw ang aking minamahal na anak." Oo, na-establish muna yung identity. Na-establish muna. Yung assignment niya, sumunod na lang. Ganon din daw kay Moises, di ba? Naka-encounter niya ang Diyos sa naglilihab na puno at nalaman niya kung sino ang Diyos na nagpapadala sa kanya bago niya tinanggap yung misyon. Eksakto. Ang punto ay ito, kapag ang identity mo ay nakaangkla sa isang bagay na hindi nababago,
Sa kaso ng source, yung pagiging anak mo ng Diyos. Hindi ka kayang sirain ng kabiguan o itaas sa ere ng tagumpay. Pinapalaya ka nito sa tinatawag na performance anxiety. Kasi hindi na nakatali yung halaga mo sa resulta. Oo, yung halaga mo ay hindi nakatali sa huling quarterly report mo o sa success ng huling project mo. Ang halaga mo ay secured. At kapag secure ka, mas malaya kang mag-take ng risks, mag-empower ng iba, at aminin kapag nagkamali ka. Okay. Hindi ito pagtaka sa trabaho. Ito yung pundasyon para magawa mo yung trabaho ng maayos at pangmatagalan. I get the principle. And it sounds liberating. Pero aminin natin, ang ganda pakinggan sa teorya. Pero kinikilala rin ng source na hindi ito madaling daan, no? Binabanggit nito ng direkta yung mga tunay na hamon. Nandyan yung burnout, mga hadlang, pagtutol mula mismo sa organisasyon mo at maging ang tinatawag na spiritual warfare. Oo, at yan ang isa sa mga kalakasan ng framework na to. Hindi ito nagpipinta ng isang romantic na picture. It's very realistic. Sinasabi nito, kapag nagsimula kang mamuhay sa iyong tunay na purpose, asahan mo na mayroong resistance. Magkakaroon ng mga araw na gusto mo nang sumuko. So, anong antidote sa burnout ayon sa libro? Take a vacation. Work-life balance. Yun ba yun? Higit pa riyan, ang inilalagtag ng source ay ang kahalagahan ng tinatawag na spiritual disciplines. At ang mahalagang diin dito ay, hindi ito luho, kundi isang stratehikong pangangailangan. Parang isang atleta. Ah, okay. Hindi luho sa isang marathon runner yung carbo loading and recovery days, di ba? Parte yan ng strategy niya para manalo. Ganon din daw sa pamumuno. Anong mga halimbawa ng strategic disciplines na ito? Binabanggit nito ang tatlong pangunahing bagay. Una, ang Sabbath. Ang sadyaang paglalaan ng isang buong araw kada linggo para sa pahinga at pag-renew ng connection sa Diyos. Nasa 24/7 culture natin, radical yan. Sobra. Pangalawa, retreats. Ang sadyaang paglayo sa ingay para makinig at mag-recalibrate. At pangatlo, mentorship. Yung pagkakaroon ng mga taong mapagtatanungan mo na nauuna sa iyo sa paglalakbay. Gets. Ipinapaalala sa atin na si Jesus mismo, sa gitna ng kanyang napakaabalang ministeryo, ay laging lumalayo sa isang ilang na puok upang manalangin. Hindi ito pagtaka sa responsibilidad. Ito ay ang paraan para mapanatili mo ang kakayahang harapin ang mga responsibilidad. It's about refueling. Hindi ka pwedeng magbigay mula sa isang basong walang laman. Makes sense. Okay, so we've covered finding your purpose through the triangulation method, grounding your identity bago pa man ang assignment, at yung pag-build ng resilience through strategic disciplines. The final piece seems to be about the long game. Binabanggit sa huli ang konsepto ng finishing well. Ano ang ibig sabihin nito? Ang finishing well ay tungkol sa legacy. Pero dito na naman, may reframing na ginagawa yung source. Kasi kapag narinig natin yung legacy, ang naiisip natin ay mga monumento, mga gusaling may pangalan natin, o isang kumpanyang umabot ng bilyones. Which is a very egocentric way of looking at it. Parang anong iiwan ko? Eksakto. Pero ayon sa source, ang tunay na legacy na nagtatagal ay hindi mga bagay, kundi mga tao. Ang legacy mo ay ang mga taong na-investan mo, na-empower mo, at nahubog para maging mas magagaling pa sa'yo. Dito pumapasok yung ideya ng multiplication. Pagpaparami. Oo, ang sukatan ng tagumpay mo bilang leader ay hindi kung gaano karami ang followers mo, kundi kung gaano karami ang mga leader na nahubog mo. Ito yung tinatawag na generational mindset, tama? Oo, at may magandang pattern na binibigay hango sa sulat ni Pablo kay Timoteo. At ang mga bagay na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ipagkakatiwala mo sa mga taong tapat na may kakayahang magturo rin sa iba. Wow, okay. Kung bibilangin mo, that's a 4-generation model. Generation 1 si Pablo, Generation 2 si Timoteo, Generation 3 yung mga taong tapat, at Generation 4 yung iba. Ang layunin mo ay magsimula ng isang chain reaction ng positive na impluensya na magpapatuloy kahit matagal ka nang wala. Iyan ang legacy na hindi kayang sirain ng panahon. Marami-rami tayong nahimay. Mula sa pundasyon ng calling at identity,
hanggang sa mga praktikal na gamit tulad ng triangulation method at yung kahalagahan ng mga nakapagpapanatiling gawain para makatapos ng maayos. Sa huli, ito ay isang malaking pagbabago ng pananaw sa pamumuno mula sa pagiging isang performance na kailangang palakpakan patungo sa pagiging isang pangangasiwa o stewardship. At ang pinaka-summary siguro ng lahat ay ito. Ang iyong pinakamatibay na asset bilang leader ay hindi yung iyong network, hindi yung skills mo, at hindi rin yung budget mo. Ang pinakamatibay mong asset ay isang buong-buo at secure na pagkakakilanlan at isang malinaw na layunin na kayang paniwalaan at pag-alabin din ang puso ng ibang tao. So kapag malinaw yan, Kapag malinaw yan sa'yo, ang pamumuno ay hindi na nagiging pamimili. Nagiging isang paanyaya ito. Inaanyayahan mo ang mga tao na sumama sa isang misyon na mas malaki pa sa inyong lahat. para tapusin, may isang napakagandang kaisipan mula sa material na gusto naming iwan sa'yo. Hinihikayat kang pag-isipan ang isang sangandaan, isang choice na kailangan mong gawin araw-araw bilang leader. Ito ay ang pagpili sa pagitan ng tinatawag na elevation o pagtaas at assignment o tungkulin. Sabi rito, kung pipiliin mo ang elevation, ang makukuha mo ay palakpak. Kung pipiliin mo ang assignment, ang makukuha mo ay layunin. Na nag-iiwan sa iyo ng isang huling tanong na maaari mong pagnilayan habang nagpapatuloy ka sa iyong linggo. Sa iyong sariling journey ng pamumuno, gaano man ito kalaki o kaliit, ang focus mo ba ay nasa pamamahala lang ng tagumpay at pag-iwas sa kabiguan? O isinasabuhay mo ba talaga ang assignment na inilaan para sa iyo?